Pinalaga ng Malacanang ang patutsada ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos ngayong araw ng kasarinlan. Sa gitna naman ng mga protesta, nagkagirian ang mga relista at pulis. Saksi si Jonathan Andal. Naghihilahan sa barikadang may barbed wire ang mga pulis at relista. Independence Day ngayon! Dapat po, Hanggang sa itinumba na ng mga relista ang isang barikada, nabuwag na ang harang. Nagpang-abot na ang mga pulis at nagpoprotesta. Pero hindi na rin nakalusot ang mga relista, kaya nagprograma na lang sila sa harap ng linya ng pulisya. Sabi ng Manila Police District, nasa 2,000 pulis ang humarap kanina sa nasa 500 nagpoprotesta mula sa mga progresibong grupo. Ang kalayaan, ipinaglalaban. Nakuna naman ng pulisya ang isang lalaki na nagbabandalismo umano sa Center Island sa Calao gamit ang spray paint. Aarestuhin sana siya ng nakasibilyang pulis pero bigla niyang itong inesprayan ng pintura sa ulo. Nakatakbo ang lalaki at hindi na aresto. Sa gitna ng kilos protesta, nakamasid ang mga tauhan ng CHR o Commission on Human Rights. Kusang umalis sa mga relista matapos ang kanilang programa. Sabi ng MPD, sa kabila ng girian, wala namang nasaktan sa mga pulis at relista. Wala rin daw na aresto at walang kakasuhan. Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagdiriwang ng ika-128 anibersaryo ng kasarinlan ng Pilipinas sa Rizal Park sa Maynila. Tulad noon, tinalakay ng Pangulo ang revolusyon ng ating mga ninuno pero binigyang diin ang epekto ng pagkakahati-hati na mas kilala ngayon bilang regionalism. Ang pag-aalsa sa Bohol, sa Pidig, Ilocos Norte, sa Cavite ay senyales ng mga maigting na pagnanais ng ating mga ninuno na maging malaya. Subalit, dahil sa pagkakahiwa-hiwalay at kawalan ng isang layunin, hindi sila nagtagumpay. Sa huli, ang pagkakaisa at koordinasyon ng mga pagkilos ang naging susi para maideklara ang kasarinlan noong June 12, 1898. Pero nanatili ang mga hamon sa ngayon ayon sa Pangulo, kabilang ang paglaya sa katiwalian, pagkakanya-kanya, kahirapan, bukod pa ang mga krisis sa iba't ibang panig ng daigdig. Pero panawagan ng Pangulo, huwag sukuan ang Pilipinas. Huwag po tayong mapagod na mahalin, piliin at ipaglaban ang Pilipinas. Ipalalim natin ang ating kamalayan, maging mapanuri sa katotohanan. Gamitin natin sa tama ang ating kakayahan, hindi sa masama. Lumaban ng patas sa araw-araw. Sa Rizal Park ng Davao City naman, nanguna sa Independence Day rights si Vice President Sara Duterte. Nilinaw ni Vice President Duterte na hindi siya sang-ayon kung meron mang nag-iisip na patalsikin si Pangulong Bongbong Marcos sa pwesto. Ako, I am the constitutional successor, no? I am the next in line ayon sa ating constitution. At meron akong sinumpaan noong ako ay nag-assume ng Office of the Vice President at nakalagay doon that I will preserve and defend the Constitution. So, wala sa aking mga kamay ang pagsasagawa ng extra constitutional means, no, to overthrow the current administration. At hindi ko din gusto yon. Ayon pa sa bise, hindi ko gusto agawin yung posisyon ni Bongbong Marcos. Gusto ko makita ng taong bayan hanggang sa dulo kung gaano walang hiya si BBM. ngayon ipinagdiriwang ang Araw ng Kalayaan. May komento si Duterte tungkol sa araw na ito. Ang kalayaan natin at ang soberanya natin, hindi siya nawawala sa mga foreign invaders lamang. Hindi siya sa pagsakop lamang ng mga foreign invaders. Nawawala din siya kapag yung mga matataas na opisyal ng ating pamahalaan, kasama na ang Pangulo, ay malasindikato sa pagnanakaw ng pera ng bayan. Pinalaga ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang mga pahayag ni Vice President Duterte.
Sa usapin ng pagpapatalsik sa pwesto, sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na dati na umanong inihayag ng Vice Presidente na gusto nitong patalsikin ng Pangulo sa pwesto. Dagdag pa ni Castro, wag na raw magkunwari dahil kung ayaw talaga ni Duterte na mapatalsik ang Pangulo, pipigilan niya mismo ang mga kaalyadong nagpupursige ng destabilisasyon. WH ang Pangulo. At bakit? Sino ba yung may records ng pagpatay? Sino ba yung may record na nasa bar na inuuntog yung ulo ng pimp at pinupoke ng knife? Diba? Sino ang nagbanta ng buhay at sino may kakilala sa assassin? So, sino yung WH? Kaya sabi ko mga kaklir, itong Independence Day, ang ginawa ni VP Sara, binulgar niya lang at kinainisan niya yung gawain ng pamilya niya. Kasi gawain ng pamilya niya yung mga lahat ng binanggit niya. Buwelta rin ni Castro sa sinabi ni Duterte na mala sindikato umanong pagnanakaw ng mga opisyal ng gobyerno kasama ang Pangulo. Sino ba yung sinasabihan mo sindikato? Pamilya niyo? Pati ba kayo doon? Ikaw yung may issue. Ba't nagpapahid ka sa iba? Sinusubukan pa naming makuha ang panig ni Vice President Duterte sa mga patutsyada ni Castro. Ako si Jonathan Nandal, ang inyong saksi.